The Extreme Feast. Kabanata 941 hanggang 60. Hinahanap ba nila ito? Nagulat si Diane. Nilinggan niya si Ethan, ngunit umiling din siya at hindi alam kung ano ang nangyayari. Ako si Diane. Tinulungan ni Diane ang lalaki na bumangon sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Muli niyang nilinggan ang mga kasama niya at nakita niyang may iba pang kasama. Nakasuot sila ng mga luma at maduming damit. Nakasuot si Diane ng isang mamahaling evening gown na napakaganda at eleganteng tingnan. Ibang-iba ang itsura niya sa kanila. Ikaw. Ikaw Diane. Agad namang natigilan sa pwesto ang lalaking tinulungan ni Diane. Nanlalaki ang mata niyang tinitigan si Diane at hindi talaga makapaniwala. Ikaw ba talaga Diane, ang namamahala sa Palmer Group? Ako nga. Ako si Diane. Bakit mo ako hinahanap? Seryosong tanong ni Diane sabay tango ng ulo. Tinitigan nila si Diane na para bang ikinukumpara siya sa isang litrato niya sa balita. Makalipas ang ilang segundo, nagpalitan sila ng tingin at masiglang tumango nang makumbinsi na sila. Heto siya. Heto siya. Bulalas ng lalaki. Biglang napaluhod ang lahat sa kabog. Nagulat si Diane, at maging si Ethan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. CEO Palmer. Please help us. Humihikbi siya, sabi ng lahat mabait ka. Ang negosyo natin ay binili ng Palmer Group. Please don't leave us in trouble. Binili sila ng Palmer Group. Mabilis silang tinulungan ni Diane na makatayo nang hindi nag-abala pang magtanong, gumising kayong lahat. Gumising kayo. CEO Palmer, iligtas mo kami. Wala na talaga kaming mapupuntahan at wala kaming ibang pagpipilian kundi ang puntahan ka at guluhin ka. Maaari mo ba kaming tulungan? Bumangon ka muna, tinulungan sila ni Diane na tumayo, kung hindi kayo bumangon, hindi ako tutulong. Dali-dali silang tumayo at bahagyang yumuko. Takot na takot silang lumapit kay Diane kung sakaling madumihan nila ang damit nito. Kahit gaano pa sila kawalang pinag-aralan, alam nilang siguradong hindi mura ang mga damit ni Diane. Sinasabi mo bang binili ng Palmer Group ang kumpanya mo? Tanong ni Diane. Oo. Ang kumpanya namin ay isang kumpanya ng pagmimina sa distrito ng Hilagang Kanluran, tinatawag na Black Star Mining. Dati kaming subsidiary ng Long Group, ngunit sinabi nila sa amin na ang Palmer Group ay bumili ng kumpanya, kaya pumunta ako upang hanapin si CEO Palmer, tumango naman ang lalaki. Narinig nilang mabait na tao si Diane mula sa Palmer Group. Dahil sila ay wala sa kanilang katinoan, wala silang pagpipilian kundi pumunta sa Greencliff na malayo sa Hilagang Kanluran. Kaya nasa ilalim sila ng Long Group. Nang marinig ito ni Ethan, alam na niya ang nangyayari. Ang Long Group ay wala na, at lahat ng kanilang mga negosyo ay pagmamay-ari na ngayon ng Palmer Group. Plano ni Ethan na kunin ang kanilang negosyo pagkatapos mismo ng festival at gawing mabilis na lumago ang Palmer Group bilang isang malaking conglomerate. Higit sa lahat, gusto niyang bumuo ng napakalaking network ng impormasyon at maghanap ng mga manual ng extreme boxing techniques. Hindi niya inaasahan na kumakatok pa sila sa kanilang pintuan bago pa man siya umalis. Bago pa makapagsalita si Diane ay kumukulo na ang sikmura nila. Siguradong natapilok sila at natamba dahil sa sobrang gutom. Wala ka pang kinakain. Naawa si Diane sa kanila. Hindi, wala pa. Umiling ang lalaki at mukhang medyo nahihiya. Okay lang. Makakakuha tayo ng steamed buns mamaya. CEO Palmer, para sa gulo natin. Kumain ka muna, hindi masyadong umimik si Diane. Samahan mo akong kumain bago mo sabihin sa akin ang totoong nangyari. Sino ang nagpilit sa kanila na maging ganito? Mukha silang pagod na pagod at naglakbay din ng napakalayo para humingi ng tulong sa kanya. Sinong gustong mamalamos kung wala silang choice? Kabanata 942. Hindi sila naglakas loob na gumalaw. Nakita nila na ang Palmer Group ay pinalamutian ng maligaya at malinaw na may ilang selebrasyon na nagaganap. Mga ordinaryong trabahador lang sila at ang masaklap pa, nababalutan pa sila ng dumi at mukhang magulo. Nahihiya silang pumasok. Come in, sumulyap si Ethan sa kanila at nahulaan ang iniisip nila. Simula noong binili ng Palmer Group ang kumpanya ninyo, lahat kayo ay empleyado na ngayon ng Palmer Group. Kaya ito ang tahanan ninyo.
Nang matapos siya, kinilig ang mga tao at namula agad ang mga mata. Pamilya. Habang pinapasok sila ni Dayan, tumahimik ang bulwagan. Napayuko sila dahil kinakabahan sila, takot makipag-eye contact. Ang mga taong ito ay mula sa Hilagang Kanlurang Rehiyon at mga manggagawa mula sa isang kumpanya na kakabili lang ng Palmer Group, sabi ni Dayan, malayo ang kanilang narating at hindi pa kumakain. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao. Kaagad, may mga nagdala ng mga upuan, habang ang iba ay nagdala ng pagkain at inumin. Tara, ate. Gutom ka na. Kumain ka na. Mula nang sumali ka sa Palmer Group, pamilya na tayo ngayon. Huwag kang mahiya. Bilis, magdala ka ng mga steak dali. Napakapalakaibigan ng mga empleyado ng Palmer Group kaya nagulat ang mga manggagawang ito, at kailangan nila ng oras upang mag-react. Anong nangyari sa kumpanyang ito? Tahimik na kumaway si Ashley at iniwan sila ng lahat ng empleyado. Tumigil sila sa pag-usisa sa kanila, sa takot na hindi sila komportable. Tanging ang mga kasamang tumulong na magdala sa kanila ng pagkain ang naiwan upang libangin sila. Let's eat, nakangiting sabi ni Ethan sabay turo sa mga tao sa paligid nila. This is the Palmer Group. They are all part of the Palmer Group family, and now, so are you. Pagkatapos mong kumain, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, at haharapin ko ito. Bawal mangbuli ng mga empleyado ng Palmer Group. Namula ang kanilang mga mata at nanginginig ang kanilang mga labi. Bumangon sila at gustong lumuhad muli. Hindi pa sila nakakakilala ng ganoon kagandang tao. Sit and eat, muling idiniin ni Ethan ang isa nilang balikat para pigilan itong bumangon. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa amin. Marami kaming pagkain na mapagsaluhan ngayon. Masigla silang tumango bago pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanilang mga mata at walang katapusang nagpasalamat. Dahil nagugutom na sila, hindi nila napigil ang kumain ng buong buo. Naaawa si Dayan sa kanila habang pinagmamasdan silang nilalamon ng sarap ng pagkain. Malinaw silang mga manggagawang mababa ang sahod na may taunang kita na halos hindi sapat para makabili ng isang piraso ng damit na may tatak. Ang Hilagang Kanlurang Rehiyon ay napakalayo mula sa Greencliff. Sumakay man sila ng tren, napakahabang paglalakbay at tiyak na marami silang pinaghirapang marating ang Greencliff. Dahan-dahan lang at huwag kang mabulunan sa pagkain, mahinang sabi ni Dayan habang binuhusan sila ng tubig. Kapag busog na, mas energetic ang hitsura nila. Tara, sa meeting room tayo mag-usap, inakay sila ni Ethan sa taas. Pakiramdam nila ay hindi sila sanay habang nakaupo sila sa mga mag-agarang upuan nang hindi gumagalaw ang kalamnan, nag-aalala na baka marumihan nila ang anumang bagay sa kanilang maruming damit habang nililibot nila ang paligid sa magandang meeting room. Come on? Tell me what happened. Bakit ka pumunta sa Greencliff para hanapin kami? Kami. Isang buong taon kaming walang natatanggap na sweldo at hindi na makapaghintay. Ang pinuno ng grupo ay nagsimulang magpunas ng kanyang mga luha saglit pagkatapos magsalita, ang aking asawa ay may malubhang karamdaman at kailangan ko ng pera para sa doktor, ngunit ang amo ay tumanggi na magbayad sa amin. Nang kami ay hinanap siya, binugbog pa niya kami. Tayo. Itinaas niya ang kanyang manggas upang ipakita ang isang nakakatakot na sugat. Nang makita ang sugat ay nagalit si Dayan. Kabanata 943. Kitang-kita sa maraming galo sa kanyang mga braso na siya ay binugbog, at may ilang lugar pa nga na hindi pa naghihilom. Namutla ang mukha ni Dayan habang nanginginig ang katawan. Masyado siyang galit para makapagsalita. Paano magiging kakilakilabot ang mga tao sa panahong ito? Nang sabihin namin sa kanila na hahanapin namin ang aming bagong amo, hindi nila kami pinapasok at pinasundan kami ng mga tao. Talagang nahihirapan kaming makarating dito, bumantong hininga ang lalaki, na tila naiinis habang umiiling at gustong lumuhad ulit pero pinigilan siya ni Ethan. CEO Palmer, alam kong mabuti kang tao. Please help us. Please save us. Kung hindi sila desperado, hindi rin nila itatapon ng ganito ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Pumunta sila hanggang sa Greencliff para lang sa maliit na sahod na iyon. Napakalayo na nila. Hindi na nakatiis si Dayan na marinig ito at namumula ang mga mata.
Hindi pa siya nakakita ng ganoong kalokohan at kalupit na tao. Hindi yan Black Star Mining, black-hearted lang sila. Galit na sabi niya. Dahil ang negosyong ito ay kabilang na ngayon sa Palmer Group, haharapin natin ito. Nakita ni Ethan kung gaano kagalit si Diane at hindi rin niya ito pakakawalan. Dapat parusahan ang sinumang magpapagalit sa kanyang pinakamamahal na asawa. Layunin ng Palmer Group na tulungan at pagsilbihan ang mas maraming tao. Dahil binili natin ang Black Star Mining, kailangan nila tayong pamunuan at gumawa ng mabuti, o walang dahilan para umiral ito. Nang marinig iyon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Guro sa pangangaso. Bigla silang nakaramdam ng pagkabalisa, pahihirapan ka ba namin? Napakalakas nila sa rehiyong ito. Ang Black Star Mining ay nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga mapagkukunan sa Hilagang Kanlurang rehiyon at may napakalaking impluwensya. Sinasabi ng mga alingaungaw na konektado sila sa isang makapangyarihang pamilya sa Hilaga at hindi sila maaaring masaktan. Sinabi lang ba ni Ethan na walang dahilan para mag-exist sila? Kung sinabi ito ni Ethan sa Hilagang Kanlurang rehiyon, tiyak na magdudulot siya ng gulo. Mabuting tao si Diane at ramdam na ramdam nila iyon kahit saglit lang siyang nakilala. Maging ang mga empleyado ng Palmer Group ay itinuring silang parang pamilya at labis silang naantig. Ayaw nilang madamay ang Palmer Group at ang kasing husay ni Diane. Don't worry. Diane will find justice for you, sumulyap si Ethan kay Diane. Hanggat gumawa sila ng mali, kailangan nilang bayaran ang presyo kahit na sino sila. Ang kabutihan ay gagantimpalaan, at ang kasamaan ay dapat parusahan. Seryosong sabi ni Ethan nang makitang nag-aalala pa rin sila. Tinawagan niya si Ashley at inutusan itong asikasuhin ang kanilang matutuluyan at hayaan silang magpahinga ng maayos. Pagkatapos ay tinawagan niya kaagad si Tom Foster. Sa maikling panahon, dumating si Tom Foster kasama si Brother Geoff at iba pa. Kababalik lang nila sa Greencliff at papunta na sila sa Palmer Group headquarters para makiisa sa mga pagdiriwang. Nang tanggapin nila ang kanilang bagong misyon, lahat ng kanilang pagod ay agad na nawala. Ang lobo ay may ganoong reputasyon sa Hilaga na kahit ang pinuno ng isang makapangyarihang pamilya ay natatakot. Kahit na ang Saljo at Long pamilya ay batid na ang lobo ni Ethan ay hindi mapigilan. Inayos ni Zed ang lahat ng mga detalye ng network ng impormasyon, sabi ni Ethan, lahat ng mga asset sa Hilagang Kanluran, South Island, Hilagang Silangan, at Timog Kanluran ay bumubuo ng isang network ng impormasyon. Kailangan nating hanapin ang iba pang extreme boxing technique manual bago malaman ang kamahalan at malaman ang mga sikreto nito. Napakahalaga sa atin ng asset na ito. Kabanata 944. Tumanggo si Tom Foster at ang iba pa. Hanggat nananatiling banta ang hidden sect, walang makakapagpahinga. Ang mga taong iyon ay walang alam na hangganan at gumagamit ng anumang paraan upang makuha ang gusto nila. Ngunit ang pinakamasama ay ang sekta na ito ay binubuo ng mga highly skilled fighters at ang pinakamahusay na talento mula sa iba't ibang industriya. Nag-spell sila ng problema. Big Boss? Don't worry. Hindi tayo magpapahinga hanggat hindi natin nalipol ang kasuklam-suklam na hidden sect. Sabi ni Tom Foster. Ngayon, ang kanyang mga pananaw ay ibang-iba sa nakaraan. Lalo siyang nabighani, lalo na nang malaman niya kay Winston ang ilan sa mga ginawa ni Ethan noon. Nasayang na niya ang unang kalahati ng kanyang buhay, kaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kailangan niyang gumawa ng isang bagay na makabuluhan kahit na ito ay kapinsalaan ng kanyang buhay. Yung munting sip-sip. Ang nakakagalit na Boss Diane ay kasing galing ng nakakagalit kay Big Boss. Nagnganga ang mga ngipin ni Kuya Geoff at lumingon sa lahat, ginagalit niya si Big Boss, kaya ano ang dapat nating gawin? Bugbugin mo siya. Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Tumanggo si Ethan, get some rest tonight, everyone. Bukas, we go northwest. Agad na ibinalik ni Tom Foster ang lahat. Pagkatapos sabihin ni Ethan sa staff ng kumpanya na magpahinga at magsaya sa party, binigyan niya sila ng pahinga kinabukasan at iniuwi si Diane. Medyo nanlumo pa si Diane. Siya ay galit. Nakikita pa rin niya ang imahe ng mga taong nakaluhod sa kanyang harapan na humihingi ng tulong na tumatakbo sa kanyang isipan, at nakaramdam siya ng lungkot.
Paano magagawa ng isang tao ang mga kasuklam-suklam na bagay at ay bully ang mga nasa pinakamababang antas ng lipunan? Hindi ba't nadudurog ang kanilang konsensya? Hobby, nahirapan ba kita ngayon? Sa wakas ay lumingon si Diane at tumingin kay Ethan, sa sobrang galit ko nangako ako sa kanila. Now that I think about it, I should have tried to solve it myself, sa halip na magalit at magdagdag pa sa plato mo. Bumaba ang mukha ni Ethan nang makita kung gaano kapula ang mga mata ni Diane. Asawa, ngayon ay nagalit ka sa akin, aniya na may seryosong ekspresyon sa mukha. Trabaho ko ang makihati sa iyong pasanin at siguraduhing masaya ka. Gusto mo bang mawalan ako ng trabaho? Kahit palagi kang breadwinner, pinaghirapan ko rin, alam mo. Napatingin si Diane kay Ethan. Bigla na lang siyang hindi napigilan at humagalpak ng tawa. Ayoko sa iyo. Panunuyan niya. Sinadya niyang ibinaling ang ulo at kunwaring hindi pinansin si Ethan, pero baka sa mukha nito ang kaligayahan. Nandidiri ka ba sa akin o mahal mo ako? Sunod-sunod na tanong ni Ethan. Gusto kita. Gusto mo ba ako o mahal mo ako? Oo, mahal kita. Mahal kita. Masaya na. Napaawang ang labi ni Diane. Sobrang hindi ka panipaniwala na may isang malakas na lalaki na nagpoprotekta sa kanya. Hindi niya kailangang matakot. Si Ethan ang kanyang daungan, kaya paprotektahan niya siya mula sa hangin at ulan at bibigyan siya ng kanlungan mula sa mga bagyo sa dagat. Nang makita ni Ethan na nakarelax na si Diane, tumawa siya. Inabot niya ang kamay ni Diane na magkadikit ang mga daliri nila. Hindi na nila kailangang sabihin pa. Pagdating sa bahay, bumalik si Diane sa kanyang kwarto para magpahinga. Matapos ang nakakapagod na hapon at mahinang loob sa gabi dahil sa pangyayaring ito, tuluyan na siyang napagod. Nang ipasok siya ni Ethan, marahan niyang tiningnan ang mukha ni Diane. You're always good. Kahit hindi natin bilhin ang kumpanya, hindi mo naman sila papansinin, di ba? Inabot niya para pakinisin ang magulong buhok sa noo ni Diane. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang protektahan ang lahat ng gusto mong protektahan at makamit ang anumang gusto mo. Kabanata 945. Habang mahimbing na natutulog si Diane, mahinang pumipitik ang mahahabang pilak mata niya na walang indikasyon kung narinig niya si Ethan. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Nang magising si Diane sa umaga, nagsimula siyang mag-impake at maghanda para umalis. Ang kumpanya ng pagmimina sa Hilagang Kanluran ay nasa isip pa rin niya. Kung hindi ito mareresolba, patuloy siyang hindi komportable. Kumakain si Ethan ng almusal sa ibaba nang mag-thumbs up siya kay April at pinuri si April, "Ma, ang sarap talaga ng mga merienda na ito. Saan ka natutong gumawa nito?" Tuwang-tuwa si April. Ngumiti siya at sinabing, "Secret lang." Ang kanyang pinakamalaking kagalakan ngayon ay ang pagluluto para sa lahat at pagpapataba sa kanila ng mabuti. Lalo na't oras na para simulan ni Diane ang pagkondisyon ng kanyang katawan. Naghihintay pa rin siya ng mga apo. Anong sikreto? Bumaba si Diane at nakangiti habang sinasabi, "Ma, ano pong sikreto? Hindi mo ba sasabihin sa akin?" Siyempre hindi ko sinabi sayo. Mas gusto ko pang sabihin kay Ethan kesa sayo. Sinasadyang sabi ni April. Para bang sariling anak niya si Ethan. Sanay na si Diane sa ganito. Nagkibit balikat siya at nagbitiw sa kapalarang ito. Si Ethan ang may pinakamataas na posisyon sa pamilyang ito ngayon. Pagkatapos ng almusal, pumunta na ang dalawa sa airport. Dinala na ni Ashley ang mga menero doon. CEO Palmer, Mr. Hunt, maaari nating ibalik ang sasakyan. Ang tiket sa eroplano ay masyadong mahal. Tama, sasakay na lang tayo ng sasakyan. Ayos na ang mga hard seat, mabagal lang ng konti. Gagawin namin ang lahat para maabyutin kayong dalawa. Masama ang pakiramdam nila tungkol sa pagkuha ng libreng sakay mula sa kanila. Mula nang dumating sila sa Palmer Group sa Greencliff, binigyan sila ni Diane ng pagkain, tuluyan, at pangangalagang medikal para sa kanilang mga sugat. Masyado silang na-touch kaya hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Gusto nilang gawin ang lahat para mabawasan ang mga problema para kay Diane. Ayos lang. Isipin mo na lang na enterprise expense, nakangiting sabi ni Ethan, isa yan sa mga kita ng Palmer Group.
Let's go. Hindi na siya nagsalita pa at pinone si Dayan at ang mga Menero sa eroplano at diretsyong lumipad sa kinaroroonan ng Black Star Mining. Kasabay nito, umalis din si Tom Foster at ang iba pa, ngunit nagunta sila sa ibang ruta. Samantala, sa bayan ng Westmore, bilang isang sikat na pag-unlad ng pagmimina sa Hilagang Kanluran, nakuha ng lungsod ang pangalan nito pangunahin sa pamamagitan ng pagmimina. Nag-aambag sila ng ikatlong bahagi ng taunang produksyon ng bansa at halos nag-iimprente ng pera. Maraming tao ang nakipaglaban upang duminahin ang lugar na ito noon. Sa simula, ang Long Group ay namuhunan ng halos 10 bilyon upang patakbuhin ang industriya ng pagmimina ng Westmore at ilagay ang kontrol nito sa mga kamay ng ilang makapangyarihang pamilya. Ngayong wala na ang Long Group, lahat ng shares nito ay nabibilang na sa Palmer Group. Ngunit iba ang iniisip ng mga taong gumagamit ng tunay na kapangyarihan sa Black Star Mining. Hindi niya kailangang ibahagi ang kanyang mga ilegal na kita sa iba sa Long Group na wala sa larawan. Ang negosyong ito ay tunay na kanya na ngayon. Sa ikawalong mining zone, napuno ng galit ang hangin. Bayaran. Masyadong matagal na delay ang sahod namin. Kailangan mo kaming bayaran ngayon. Alam naming nandito si Mr. Reynolds. Makakalimutan niya ang pag-alis ngayon kapag hindi niya tayo binayaran. Sabihin mo kay Mr. Reynolds na lumabas at bayaran kami. 12 ng mga manggagawa ang nakatayo sa harap ng gusali ng opisina. Hinaranggan nila ang pasukan at nagsisigawan dahil sa sobrang galit. Galit na galit sila at kulubat na kulubat ang kanilang balat. Kung hindi dahil sa mga numero at pangalan sa kanilang uniforme, hindi sila makikilala sa mga itim at maduming mukha na iyon. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong huli silang makatanggap ng sweldo, at nagsisimula na silang magkaroon ng problema sa paglalagay ng pagkain sa kanilang mesa. Ngunit tumanggi ang kinauukulan na bayaran sila. Nagbanta pa siya na tatanggihan niya ang kanilang mga pagbabayad kapag huminto sila sa pagtatrabaho habang naantala ang kanilang sahod. Paano niya nagawa iyon? Kabanata 946. Ano ang tunog na iyon? Isang matipunong lalaki ang tumayo sa pintuan at pumulot ng isang patpat sa lupa upang iuntog ito ng malakas sa bakal na bakod, na gumawa ng tunog ng kalampag. Hawakan mo, o makukuha mo sa akin. Alam nila na ang matipunong lalaki na nauna sa kanila ay pinangalan ng Kenyan ay hindi isang ordinaryong tao at kilala sa lugar na ito sa pagiging malupit. Dalubhasa siya sa pakikitungo sa mga manggugulo sa lahat ng uri sa mga minahan at madalas na gumagamit ng mga brutal na taktika. Tumahimik ka. Ang Kenyan ay isang pangalan na nangangahulugang white-haired, ngunit wala siyang masyadong buhok at binigyan siya ng kanyang palayaw batay sa nag-iisang bangkos ng puting buhok sa tuktok ng kanyang ulo. He scanned the place coldly with a disgusted expression. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Kung ang sino man sa inyo ay patuloy na manggugulo dito, babaliin ko ang kanilang mga paa. Ang kanyang masamang boses ay nagpanginig sa mga Menero. Masyado nang need-delay si Mr. Reynolds sa pagbabayad natin. Babayaran daw niya tayo ngayong buwan. May hindi napigilan at sinigawan si Kenyan. Inangat ni Kenyan ang kanyang ulo upang tumingin bago pinaikit ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang karamihan. Nang mapako ang kanyang mga mata sa lalaking ito, ngumisi siya. Gusto mo bang pag-usapan ito sa akin? Tumigil sa pagsasalita ang lalaki. Wala siyang lakas ng loob na magsalita dahil namula ang mukha niya. Pero walang balak bumitaw si Kenyan. Sa halip, kinaladkad niya ang isang bakal na pamalo sa sahig at dumiretso sa kanya. Agad namang kinabahan ang trabahador ng masasamang mata nito. Ano? Anong sinusubukan mong gawin? Ano pa? Kumaibot ang sulok ng mabagsik na mga mata ni Kenyan. Sinabi ko na sa lahat na manahimik, pero naglakas loob ka pa ring magsalita. Kaya, minamaliit mo ako, o iniisip mo na ang aking mga salita ay katawa-tawa. Itinaas niya ang kanyang patpat at bigla itong inihampas sa paa ng trabahador. Isang kaluskos ang sinundan ng nakakakilabot na hiyawan. Agad na bumagsak sa lupa ang trabahador at napaungol sa sakit. Anong ginagawa mo? Nagalit ang ibang trabahador at namumula ang mga mata. Ano? Gusto mo bang baliin ko rin yung paa mo?
Kahit na nag-iisa si Kenyan, hindi siya natakot na harapin ang napakaraming manggagawa at nanatiling mapanghamak. Alam niya na ang mga taong ito ay hindi nang ahas na magprotesta at luluhod sa halagang ilang libong dolyar lamang. Ang mga manggagawang ito ay hamak ng lipunan. Ngunit sa kabila nito, hindi man lang umatras ang mga manggagawa. Na-corner talaga sila this time. Maging ang mga nasulok na ligaw na hayop ay susubukan na tumakas o umatake kapag desperado, pabayaan ang mga tao. Tao sila. Ang bawat tao ay nangangailangan ng pera upang ilagay ang pagkain sa mesa, maipaaral ang kanilang mga anak, at ipadala ang kanilang mga magulang sa doktor. Wala nang makakapigil pa. Lalaban tayo hanggang ngayon. May galit na sumigaw nang wala sa oras. Laban. Ang pangalawang tao ay tumunog saglit. Lahat sila ay umatake na may pulang mata at galit. Hindi na sila makakaligtas kung hindi sila makakatanggap ng pera ngayon. Kung kailangan nilang mamatay, dadalhin nila ang mga kakilakilabot na taong ito. Lahat kayo nagtanong. Sinaman ng tingin si Kenyan habang sumisigaw. Hindi niya inaasahan ang paghihiganti. Hindi ba nila siya nirerespeto? Kapag lumabas ang balita, mawawala ang lahat ng reputasyon niya sa Westmore. Ikinumpas niya ang wand sa kanyang kamay at tinamaan sa braso ang pinakamalapit na Monero. Ang poste ay tumama sa kanya ng isang kakilakilabot na tunog at ang sakit ay napakasakit. Itinaas niya ang kanyang paa at marahas na sinipa sa gilid ang kausap. Matapos ang araw at gabing walang tigil na pagmimina sa loob ng maraming taon, ang mga Monero ay pagod na pagod, kaya't hindi sila katapat para sa isang taong walang awa gaya ni Kenyan. Sa loob ng ilang segundo, marami sa kanila ang bumagsak sa lupa at humagulgol sa sakit. Sino pa? Natakot ang iba sa boses ni Kenyan. Agad silang tumigil sa paggalaw kahit nanginginig na sila sa galit. Kabanata 947. Dahil walang nang-ahas na humakbang pasulong, iniluwa ni Kenyan ang mga manggagawa sa lupa sa pagkasuklam. Ang daming walang kwentang tanga. Binigyan kita ng chance, pero hindi mo kinuha. Pumihit siya para pumasok sa pinto at isinara ang metal na arko sa likod niya. 12 ng mga manggagawa ay maaari lamang maghintay sa labas na may malasalaming mga mata, ngunit walang nang-ahas na lumapit. Ang bango ng tsaa ay pumupuno sa opisina. Ang sinumang mahilig sa tsaa ay masasabi mula sa aroma nito na ang tsaang ito ay mahal at nagkakahalaga ng ilang libo para lamang sa isang ledrilyo ng mga dahon. Si Rick Reynolds ay kumita ng kaunting pera bilang ang taong namamahala sa ikawalong sona ng pagmimina. Ginugol niya ang mga nakaraang taon sa pagbili ng higit sa 10 bahay at isang buong kalye ng mga komersyal na ari-arian. Maitim ang balat niya at nakasuot ng makapal na gintong kwintas at singsing sa hinlalaki. Tila naagan niya ang singsing mula sa mga patay. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa siya nakagawa ng anumang etikal. Nanghihingi ba sila ng pera? Humigop siya ng tsaa bago sumimangot, pwede silang mangarap. Binayaran ko na sila 6 months ago dahil sa awa. Kung ayaw nilang magtrabaho, edi huwag. Sabihin mo sa kanila na magwala at itigil mo na ako. Gusto na ba nilang mamatay? Napangiti si Kenyan, Mr. Reynolds, huwag mo na lang silang pansinin. Puro lang sila mga walang kwentang tanga. Kung tumigil sila sa pagtatrabaho, hindi na natin sila babayaran. Ang bawat manggagawa ay kumita lamang ng ilang libo, ngunit ang sahod ng buong ikawalong sona ng pagmimina ay nagdagdag ng isang maayos na kabuuan. Kumita siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang sweldo para sa pamumuhunan. Pinaikit ni Rick Reynolds ang kanyang mga mata. Patuloy niyang ninanakaw ang kita ng mga Monero para mamuhunan sa mga tindahan at negosyong kumikita. Dagdag pa, ang mga manggagawang ito ay hindi nang ahas na tumugon. Kilala ang bawat isa sa industriyang ito. Kung nais nilang magpatuloy sa paghahanap buhay sa Westmore nang walang edukasyon o kasanayan, maaari lamang silang magtrabaho bilang mga Monero. Lumilikha yun ng malaking problema para sa kanila kung makasakit sila ng sinuman. Ilang libo lang ang kailangan para mapagpasyahan ang dignidad ng isang tao. Napakaganda ng pakiramdam. Nahuli mo ba ang mga taong iyon? Tumingin siya kay Kenyan. Ang sabi ng mga tanga na yun ay gusto nilang magreklamo sa bagong amo at kunin ang sweldo. Joke. Get their pay.
Alam ba nila kung nasaan ang Palmer Group? Who cares about them? Humigop ng tsaa si Kenyon sabay ngiti habang sinasabi, sabi ko naman sa'yo mga walang kwentang tanga na walang alam. Bakit may oras ang Big Boss sa mga walang kwentang katulad nila? By the way, Mr. Reynolds, binili ba talaga ng Palmer Group ang mining company natin? I was wondering and heard that the Palmer Group is not in business at all. Bumili ka pa sa akin ***. Sinumpa si Rick Reynolds. Yung mga makapangyarihang pamilya sa Norte ay biglang ayaw na. I wonder how much dirty money they have siphoned from us all this time. Nagpalit lang sila ng kamay ng ganyan. May tumigil ba para magtanong ng opinyon natin? He sneered sadly, could they run the Westmore mine if we didn't work for them? Ngayon ay ayaw na nila, sa amin na ang negosyong ito. Naniniwala siyang hindi sineseryoso ng aktual na may-ari ng Black Star Mining ang pagbaylang ito. Paano makikialam ang Palmer Group kung ang Westmore ay kanyang teritoryo, at lahat ng bagay dito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol? Maaari silang mangarap. Of course. Sinong magnanais na ibigay sa iba ang ganitong kumikitang negosyo? Si Kenyon ay humigop muli ng kanyang tsaa, sa tingin ko ay walang sinuman mula sa Palmer Group ang nangahas na pumunta. Bigla na namang sumigaw mula sa labas, hinihingi si Rick na bayaran ang kanilang sahod. Napakunot ang kilay ni Rick Reynolds nang tumayo si Kenyon. Patay na karne ang mga sip-sip na yan, galit niyang ungol. Mr. Reynolds, tamasahin ang iyong tsaa habang ako ang nag-aalaga sa kanila at nakalimutan silang humingi ng pera habang buhay. Lumabas si Kenyon na may hawak na metal na tungkod. Kabanata 948. Damn it! Wala sa inyo ang susuko hanggat hindi kayo namamatay, di ba? Lumapit sa kanila si Kenyon at pinandilatan sila ng mata. Siya ay kumakaway ng isang bakal na pamalo sa paligid na parang baliw at tinatakot ang lahat ng mga manggagawa. Gusto nilang umatras pero hindi na sila binigyan ni Kenyon ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Siya ay nag-swing ng isang bakal na pamalo at brutal na pinalo ang isang tao. Bumagsak sa lupa ang trabahador at walang humpay na napaungol habang hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Tama. Sumigaw ka. Sumigaw ka. Sigaw ni Kenyon, ituloy mo ang pagsigaw at pag-abala kay Mr. Reynolds habang umiinom siya ng tsaa. Tumama sa ulo ng Manero ang kanyang bakal na patpat na parabang determinado itong patayin para mabigla at matakot ang lahat ng hamak na manggagawang ito. Isang nakakabinging hiyawan ang umalangaw-ngaw at makalipas ang ilang segundo, napuno ng dugo ang ulo ng trabahador. Tigil-tigil. Papatayin mo siya. Tumigil ka nga. Nagmamadaling sumugod ang ibang mga manggagawa, ngunit hindi naabala si Kenyon at binugbog din sila. Patayin mo siya. Kahit patayin ko kayong lahat, mamamatay kayo sa walang kabuluhan. Tumawa siya ng malakas habang sinisipa ang isang Manero sa lupa. Habang itinataas niya ang metal na tungkod, natakot ang lahat sa paligid niya. Kung dama po ang patpat na ito sa kanyang ulo, mapilayan siya kahit na mabuhay pa siya. Pumunta ka at mamatay, tanga. Sigaw ni Kenyon habang ginagamit niya ang buong lakas niya para tamaan ang ulong ito bago siya nawasak. Pero biglang, hindi na niya maigalaw ang kamay niya. Ang metal rod ay tumigil sa himpapawid at tumangging gumalaw. Ano ang? Nagulat si Kenyon. Lumingon siya upang makita ang isang malinis at alien na mukha na lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Sino ka? Walang pakialam si Ethan sa mga kalokohan. Marahas niyang sinipa ang tuhod ni Kenyon, dahilan para mapaluhod siya sa sahig saglit, at maging ang slate sa lupa ay nanginag. Si Kenyon naman ang humagulgol. Nabasag ang kanyang takip sa tuhod. Ikaw. Bago pa maibuka ni Kenyon ang kanyang bibig ay sinampal na siya ni Ethan, dahilan upang lumabas ang tatlo niyang ngipin habang umaagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Sino? Sino ka? Nakita ni Kenyon ang mga bituin at muntik na siyang matamba ng nabali niyang tuhod, ngunit ang matinding sakit ang nagpapanatili sa kanyang gising. Wala kang karapatang malaman, hinampes ni Ethan si Kenyon sa mukha, dahilan para mamula ang kanyang mukha. Sino? Sino ka? Labis na nasaktan si Kenyon. Nakaluhod siya sa lupa na may napakaraming dugo sa kanyang bibig kaya hindi siya makapagsalita ng malinaw.
Lumingon siya para makitang nasa likod ni Ethan ang mga manggagawang inutusan ni Rick na arestuhin. Agad niyang napagtanto na ang mga manggagawang ito ay humingi ng tulong. How dare these inutil idiots actually get help? Lalaki. 12 ng mga lalaki ang tumakbo palabas mula sa loob, bawat isa ay armado ng isang metal club at mukhang handang pumatay. Sa sobrang takot ng mga manggagawa ay namutla ang kanilang mga mukha. Huwag kang matakot. Hindi naman kinabahan si Diane. Galit lang ang naramdaman niya. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, mas gugustuhin niyang hindi maniwala na maaaring maging ganito kalupit ang isang tao. Paano kaya ng sino man na magpakawala ng ganitong karahasan sa mga mahihirap na inosenteng manggagawa? Tao pa rin ba siya? Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na may mga sandali na ang pagiging makatwiran ay walang kabuluhan. Hindi maaaring pabayaan ni Ethan ang mga hindi nababagong taong ito ng ganoon kadali. Asawa. Napakagatlabi si Diane at sumigaw ng malakas, tinakot nila ako. Kabanata 949. Sa pagbaba ng boses niya. Nagkaroon ng malakas na boom, at si Kenyon ay lumipad na parang saranggola na may putol na tali. Kahit na nasa 6'4" siya at may timbang na mahigit 200 pounds, marahan siyang lumipad bago bumagsak ng husto sa lupa. Tumili si Kenyon na parang katay na baboy at gumulong-gulong sa lupa habang nakahawak sa tuhod at hita at nanginginig. Tinakot mo ang asawa ko. Tumaas ang kilay ni Ethan at sumigaw ng malakas, gusto mo na bang mamatay? Gumalaw si Ethan nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong mag-react. Agad siyang tumakbo patungo sa mga tao na parang dragon na nagpapakita sa anyo ng tao habang walang awa niyang pinalipad sila pakaliwa at kanan. Sa isang kisap mata, walang nakatayo. Lahat ng tao sa paligid nila ay natigilan. Hindi nila akalain na ganito ka-extraordinary si Ethan. Nasaksihan nila ang dating kakayahan ni Kenyon, at ang mga naunang Manero ay walang kapantay para sa kanya. Ngunit hindi man lang naipagtanggol ni Kenyon at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sarili laban kay Ethan. Sino? Sino siya? Nakakamangha siya. Kahit si Kenyon ay hindi niya kalaban. Nagbulungan ang mga manggagawa sa tuwa at pag-aalala. Nang makita nila ang mga pamilyar na mukha na kasama ni Ethan, nagmadali silang nagtanong tungkol kay Ethan. Henry, bumalik na kayo. Sino siya? Naglakas loob pa siyang saktan si Kenyon. Magkakaroon sila ng malaking problema dito. Paalisin mo sila dito dali. Si Henry Perkins ang naglalakbay sa Greencliff para makiusap kay Diane na iligtas sila. Sa sandaling ito, medyo hininga siya habang pinapanood si Ethan na lumalaban. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit nagkaroon ng kumpiyansa si Ethan na sabihing kaya niyang mawala ang mga hayop na ito. Siya ay tunay na kamangha-mangha. Halos manhid na ang katawan niya. Sila. Ilang beses gumalaw ang kanyang Adam's apple bago tuluyang naayos ang sarili at nagpakilala sa kanila, ito ang mga tagapagligtas natin. Ito ang CEO ng Palmer Group mula sa Greencliff, si Diane Palmer. Siya ang aming bagong boss. Masiglang sinabi ni Henry Perkins, nandito ang CEO Palmer para tulungan tayo. Nandito siya at si Mr. Hunt para tulungan tayo. Nang marinig iyon, lahat ay natigilan at halos hindi makapaniwala. Berdeng Bangko. Malayong timog silangan yan. Napakalayo nito mula sa Hilagang Kanlurang Distrito, ngunit si Henry Perkins at ang iba pa ay seryosong nakarating sa Greencliff at nagawa pang mag-imbite ng mga kinatawan mula sa Palmer Group. Napatingin sila sa bata at magandang si Diane na medyo hindi makapaniwala. Kasama niya si Ethan, pero naglakas loob ba siyang labanan ang mga taong iyon mula sa Black Star Mining? Joke siguro yun, di ba? Kung hindi sila magtagumpay, malalagay sila sa problema ng mga Manero, at malamang na sila ay maging patay na karne. Henry, bilasan mo, paalisin mo sila. Mahihirapan sila sa pananakit kay Kenyon. Exactly. Hindi mo ba alam kung ano si Rick at ang mga tao niya? Dapat hindi ka na bumalik. Bilasan mo. Bilasan mo lahat. Sinabi ng lahat ng Manero kay Henry na kunin sina Ethan at Diane dahil alam nila kung ano talaga si Rick Reynolds. Walang paraan na pakakawalan niya sina Ethan at Diane. Nasa dilema si Henry. Siyempre,
Ayaw niyang makaladkad dito ang isang kasing husay ni Dayan at hayaang mangyari ang anumang panganib sa kanya. Nilinggan niya si Dayan, na umiling sa halip. Hindi tayo aalis nang hindi inaasikaso ang problema dito, seryosong sabi ni Dayan, ang kumpanyang ito ng minahan ay kabilang na ngayon sa Palmer Group, kaya kailangan nitong sumunod sa ating mga alituntunin at hindi natin hahayaang aibuli nila ang mga tapat na tao tulad nito. Bibigyan ko sila ng pagkakataon kung makikinig sila, ngunit kung hindi. Lumingon siya kay Ethan, tuturuan sila ng asawa ko ng leksyon. Kabanata 950. Ang sipa ni Ethan ay nagpalipad kay Kenyon papasok sa gusali ng opisina. Tumingin siya kay Dayan at sa iba at mahinahong sinabi, papasok ako at makikipag-chat sa kanila. Hintayin mo ako sa labas. Pagkatapos ay dumiretso siya sa gusali ng opisina, naiwan ang mga tauhan ni Kenyon na umaangal sa sakit mula sa kanilang mga putol na paa. Hindi man naiwasang mag-alala ang mga manggagawang ito nang makita nilang mag-isang pumasok si Ethan sa gusali ng opisina, hindi rin nila alam kung paano siya kukumbinsihin. Itaas mo ang iyong sandata. May sumigaw. Pumunta sila dito para tulungan tayo, kaya hindi natin hahayaang may mangyari sa kanila. Eksakto. Kung maglakas loob si Rick na saktan sila, lalaban tayo. Hindi nagtagal, 12 ng mga manggagawa ang tumayo sa harap ni Dayan, maingat na hawak ang mga pala ng pagmimina sa kanilang mga kamay. Kasabay nito. Nang marinig ni Rick ang isang boses sa labas, namutla ang kanyang mukha. Anong ginagawa ni Kenyon? Hindi pa ba siya tapos sa kanila after all this time? Ang lahat ng ingay na ito ay sumisira sa kanyang mood para sa tsaa. Pagkatapos magmura ni Rick, nagpasya siyang buksan ang pinto at sawayin si Kenyon. Ngunit nang bumukas ang pinto, nakita niya ang isang hindi pamilyar na mukha. Sino ka? Agad na sumigaw si Rick, tao. Paano mo papasukin ang mga random na tao? Nasaan ang mga tauhan ko? Sila ba ang pinag-uusapan mo? Lumingon si Ethan sa gilid upang makita ni Rick ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakahandusay sa kahabaan ng koridor at nanginginig sa sakit kaya't hindi sila makapagsalita. Namutla ang mukha niya. Ano? Anong nangyari? Pwede ba tayong mag-usap? Pumasok si Ethan at tumingin sa paligid ng opisina habang marahang tumango. This place looks pretty nice. You can renovate the office very well but you can't afford to pay the workers. Nilinggan niya si Rick, hindi mo ba alam na mali ang pagde-delay ng sweldo nila? Sino ka? Hindi pinansin ni Rick si Ethan at tinitigan siya ng masama habang sumisigaw ng malakas, I'm warning you, this is Westmore. You won't be able to bear the consequences if you dare make trouble here. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata nang hindi umiimik. Natatakot ka ba ngayon? Ngumisi lang si Rick, I don't care who you are or how influential you are out there. Westmore is no place for you to make trouble. Huwag mo nang isipin ang pag-alis pagkatapos salakayin ang isa sa akin. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang sinampal ni Ethan si Rick sa mukha kaya napagulong-gulong siya sa lupa at walang tigil sa pagsigaw. Ayokong pumunta ngayon. Malamig na tinignan ni Ethan si Rick, hindi ako aalis hanggat hindi ito natatapos. Ikaw. I'm from the Palmer Group. Black Star Mining is mine, and no one can do such thing behind my back. Galing ka sa Palmer Group. Takot na takot si Rick. May dumating talaga sa Palmer Group. Hindi ba sila natatakot? Nasa Westmore sila at hindi Greencliff. Sa tingin ba nila na ang pagbili ng higit sa Panjang Group ay nangangahulugan na maaari nilang lunokon ang buong Black Star Mine? Dapat na naginip sila. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tinakpin ni Rick ang mukha niya at nagmamatigas, kahit na taga Palmer Group ka, walang saysay na manggulo sa Westmore. Magsisisi ka. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng lakas ng loob ang Palmer Group na pumunta sa Westmore at kunin ang mga asset na binili nila. Mas gugustuhin pa nilang mamatay. Hindi ko alam kung magsisisi ako. Lumapit si Ethan at tinapakan ang dibdib ni Rick, but I'm pretty sure you'll do it. Kabanata 951. Napasigaw si Rick sa sakit ng mabali ang dalawang tadyang niya sa isang iglap. Hinawakan niya ang binti ni Ethan na namumutla, Let go. Let me go.
Parang 1 tonelada ang mga paa ni Ethan habang tinatapakan si Rick. Iyon ay ganap na hindi pinaganya. Sinampal ulit ni Ethan si Rick, "Let go. Do you dare leave if I do?" Hindi naglakas loob na magsalita si Rick. Baliw ba ang lalaking ito dito? Halos takutin siya. Masyado siyang nakakatakot. Ang lakas niya kaya nakakatakot. Sobrang dominante niya kaya nakakatakot siya. Hinawakan ni Ethan ang kwelyo ni Rick at inihagis ito sa sopa na nagdulot sa kanya ng labis na pananakit kaya napakulot siya at hindi mapigil ang sumigaw. "Tapos ka na bang sumigaw?" Tanong ni Ethan sa malambing na boses habang diretsong nakaupo sa tapat ni Rick. Takot na naman siyang umungol. Takot niyang tinitigan si Ethan at maging ang labi nito ay nanginginig. Lahat ba mula sa Palmer Group na ito ay nangingibabaw? Hindi ba nila alam na nasa Westmore sila at hindi Greencliff? Sumagi man sa kanyang isipan ang pag-iisip, wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon dahil alam niyang kung gagawin niya iyon, masayang sasampalin ni Ethan ang kanyang mukha nang hindi na nagdadalawang isip. Tangulang ang naisagot niya nang walang sinasabing kalokohan. Dahil ang Black Star Mining ay pagmamayari na ngayon ng Palmer Group, dapat mong sundin ang aming mga patakaran, sabi ni Ethan, ang una at pinakamahalagang tuntunin ay hindi kailanman mag-antala ng sahod. Ibinuka ni Rick ang kanyang bibig upang magsalita ngunit nagpa siya na huwag. Bayaran mo agad ang utang mo. Diretsyong sabi ni Ethan nang hindi napapansin ang ekspresyon ni Rick. Ano mang problema? Rick gritted his teeth habang nanginginig ang boses niya, "No. No problem at all." Naglakas loob ba siyang sabihin na may problema? Ilang dosenang lalaki ang nakahiga sa kahabaan ng koridor at hindi na makatayo ngayon. At baka patay na si Kenyan. Kung maglakas loob siyang makipagtalo kay Ethan, tiyak na mamatay siya ngayon. Ayaw ni Rick dito. Saan nanggaling itong kinatawan ng Palmer Group? At hindi rin siya handang harapin kung gaano sila kahirap mamaya. Kung lahat ng mga tauhan niya ay nasa paligid ngayon, ang lalaking kaharap niya ang malas ngayon. Bakit nakatitig ka pa rin sa kalawakan? Bahagyang kumunot ang noo ni Ethan habang hindi gumagalaw si Rick, "Kunin mo ang pera." Oo na. Hindi naglakas loob na tumutol si Rick. Malinaw na si Ethan ang tipong uhaw sa dugo at siguradong makakaalis sa balikat niya. Pilit siyang bumaba sa sofa dahil sa sakit ng dibdib ay napangiwi siya sa sakit. Nang makalapit siya sa safe, lumingon siya kay Ethan at napalunok, "Pwede. Pwede ba akong magkaroon ng privacy? Kailangan kong maglagay ng password. Gawin mo na lang. Ang buong mining enterprise na ito ay pag-aari niya ngayon. Ano ang ligtas para sa kanya? Gusto ba niyang nakawin ang laman?" Matapos sumigaw ng malamig si Ethan, hindi na naglakas loob si Rick na sabihin iyon. Nagmamadali niyang ipinasok ang kanyang password at bumukas ang safe para makita ang mga stack at stack ng cash. Mabilis siyang naglabas ng bag at nilagyan ng pera. Habang pinupunan niya ito, nagsimula siyang mag-isip kung paano kokentaken ang kanyang mga tauhan para patayin si Ethan. Casual na sinulyapan ni Ethan ang malaking bag. Naglalaman ito ng humigit kumulang 5 hanggang 600,000 at tila sapat na para bayaran ang mga manggagawa. Ang taong ito ay nagtatago ng napakaraming pera sa safe ngunit sinasabing wala siyang sapat na pera upang bayaran ang mga manggagawa. Napaka-black-hearted nila. Ito ay dapat sapat na pera upang bayaran sila. Damyugo ang puso ni Rick sa daan-daang libo. Ito ang iniimbak niyang pera sa opisina para ma-excite ang mga babaeng dinadala niya para magsaya. Ngunit ngayon ay kailangan niyang ilabas ito at ibigay talaga sa mga manggagawa. Then what are you waiting for? Hinihintay mo ba akong gawin? Napatingin si Ethan kay Rick. Sa sobrang takot ni Rick ay agad siyang lumabas ng walang pag-aalinlangan. Lahat ng tauhan niya ay nakahandusay pa rin sa sahig. Nang makita nilang naglalakad si Ethan ay lumayo sila kahit nabali ang kanilang mga paa. Kabanata 952. Nabalot ng takot si Rick. Habang nakikita niya ang mga tao sa kahabaan ng koridor, mas lalong nanginginig ang kanyang puso. Paano magkakaroon ng ganito kalupit na tao ang Palmer Group? Lahat ito ay mahuhusay na mandirigma na sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon at tumulong sa pagharap sa hindi mabilang na mga salungatan sa minahan.
Ang mga lalaking ito ay medyo nakakatakot din. Pero ngayon ay napatingin sila kay Ethan na parang nakakita ng multo at hindi na makapaghintay na tumakbo. Nadurog ang puso niya nang lumabas siya ng pinto at nakita si Kenyon at ang iba pa. Napahiga rin sila sa lupa habang nanginginig at napapaungol sa sakit. Nangangahulugan ba iyon na pinabagsak ni Ethan ang halos 40 lalaki ng mag-isa? Tao pa ba siya? Lumuhod. Sinipa ni Ethan ang likod ng tuhod ni Rick dahilan para mapaluhod ito sa harap ng mga trabahador. Pasensya na. Napahiyaw siya sa sakit ng tumama ang tuhod niya sa sahig na naging dahilan para manhid ang magkabilang paa niya saglit. Si Henry Perkins at ang mga manggagawa ay natigilan at naglagay ng magkasalungat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga nag-aalala na baka nasa disadvantageous na posisyon si Ethan ay natulala ngayon. Nagawa talaga ni Ethan na kaladkarin si Rick palabas. Siya ay tunay na kamangha-mangha. I'm sorry. Mahinang sabi ni Rick na walang choice kundi ang sumuko habang nagtutungol at namumula ang mukha. Narinig mo ba yon? Sumulyap si Ethan kay Henry at sa iba pa, narinig mo ba ang paghingi niya ng tawad? Napakakalma ng mga manggagawa. Biglang may sumigaw, wala akong narinig. Agad na sinampal ni Ethan si Rick sa mukha. Hindi ka daw nila narinig. Halos mapaiyak si Rick habang nakaluhod sa lupa. Akmang lalaban siya, lumingon siya para makita ang ekspresyon ni Ethan. Nawala lahat ng galit sa mukha niya at lumambat ang boses niya. I'm sorry. Malakas niyang sigaw. Nang marinig ng mga manggagawang ito ang kanyang paghingi ng tawad, namula ang kanilang mga mata. Kahit na alam nilang baka hindi sincere si Rick at ginawa lang iyon dahil diniini Ethan ang ulo niya at pinilit siya. Ngunit nang marinig nila ito, nakaramdam sila ng pagmamadali. Dapat humingi ng tawad si Rick. Dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad sa lahat. Nagbabayad kami ngayon. Makukuha mo ang utang niya sa iyo, sabi ni Ethan. Henry, una ka na. Medyo nag-aalala pa rin si Henry. Makakakuha ba talaga siya ng pera kay Rick? Bigla siyang natakot. Okay lang. Sa'yo naman ang pera simula pa lang. Halika kunin mo na, sabi ni Diane na seryosong nakatingin sa kanya. Ito ang iyong pinaghirapang pera at walang sino man ang may karapatang kunin ito sa iyo. Salamat, CEO Palmer. Salamat. Kinagat ni Henry ang kanyang mga ngipin at pinunasan ang lahat ng takot sa kanyang isipan. Dahil sinabihan siya ni Ethan at Diane na kunin ito, gagawin niya. Bakit hindi niya kinuha dahil pera niya iyon? Ang sweldo ko sa huling 8 buwan ay $21,204. Lumapit si Henry kay Rick at tumayo sa ibabaw niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang dominante at mabangis na si Rick ay hindi mukhang nananakot. Hindi ba nakaluhod si Rick sa harap niya? Bayaran mo siya. Nang mahuli ni Ethan si Rick na masyadong mabagal, malamig niyang sinabi, kung walang silbi ang mga kamay mo, babaliin ko. Nagmamadaling binuksan ni Rick ang bag at naglabas ng isang balumbon ng pera. Nagbilang siya ng $22,000 at ibinigay ito kay Henry. Ngunit kinuha lamang ni Henry ang utang sa kanya at hindi niya gusto ang kanyang kalamangan. Kukunin ko lang ang akin. Tumingin siya kay Rick at sumigaw, hindi ako katulad mo. Kabanata 953. Kinilig si Rick. Ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Nasusuklam ka sa kanila, ngunit hindi ka tugma para sa kanila. Naiinis na sinulyapan ni Ethan si Rick, this is what you got for being too greedy. Pagkatapos na mauna si Henry, ang pangalawang manggagawa ay lumapit, pagkatapos ay ang pangatlong manggagawa. Ang lahat ng mga manggagawang naruroon ay pumunta kay Rick upang kolektahin ang sahod na nararapat sa kanila. Kapag hawak nila ang pera sa kanilang mga kamay, kinikilig pa sila. Sinabi nila ang lahat ng kanilang makakaya sa pagtatangkang maibalik ang pera at lumuhad pa sila para magmakaawa kay Rick, ngunit walang gumana. Hindi lang tumanggi si Rick na magbayad, nagbanta pa siyang magpapadala ng mga tao para bugbugin sila. Hinding-hindi nila makakalimutan ang lahat ng ito. Ngunit ngayon ay narito na ang kanilang mga bagong amo, sina Ethan at Diane, at tinutulungan nila silang maibalik ang kanilang pera ng mabilis. Sila talaga ang kanilang mga tagapagligtas. Salamat, Mr. Hunt.
Salamat, Miss Palmer. Salamat sa inyong dalawa. Salamat sa inyong dalawa. Talagang nagpapasalamat kami. Maraming tao ang na-touch kaya napaiyak sila. Kailangan talaga nila itong pera. Ang ilan ay naghihintay na ipadala ang kanilang mga may sakit sa doktor habang ang iba ay kailangang ipadala ang kanilang mga anak sa paaralan at bilhan sila ng mga damit. Dapat silang magpakumbaba bilang mga lalaki at magmakaawa kay Rick na kunin ang pera na nararapat para sa kanilang mga pamilya. Hindi ba ironic? You earned it. You don't have to thank us, matigas na sabi ni Ethan. Hindi na mauulit ang mga pagkaantala sa pagbabayad, lalo na't empleyado ka na ngayon ng Palmer Group. Pinandilatan niya si Rick, ang sinumang lalabag muli sa mga patakaran ay mapaparusahan. Biglang kinilig si Rick habang nanunuyo ang lalamunan. Yumuko si Ethan at mas lalong kinabahan si Rick. Hinding-hindi sila humihingi ng marami sa iyo. Gusto lang nila ang sahod na nararapat sa kanila, at iyon ang pinaghirapan nilang pera, malamig niyang sabi, kapag itinago mo ang pera na iyon para sa iyong sarili, sumagi ba sa isip mo na may nangangailangan sa iyo? Pera ba para sa mga miyembro ng pamilya nila ang magpatingin sa doktor o ipaaral ang kanilang mga anak? Ako. I bet hindi yan pumasok sa isip mo. Sigaw ni Ethan, dahil hindi ka talaga makatao. Lalong namutla ang mukha ni Rick. Pakiramdam niya ay totoo ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Ethan. Malakas ang sarap na muntik na siyang masuffocate. Dahil ayaw mong maging tao, pwede kang maging aso. Sinipa ni Ethan si Rick at pinalipad siya ng mahigit 30 talampakan. Pagkatapos niyang bumagsak ng malakas sa lupa, napahawak siya sa tiyan at namimilipit sa sakit. Pakiramdam ng mga tauhan ni Rick ay tumindig ang mga balahibo nila habang pinapanood lang ito sa kanilang harapan. Walang naglakas loob na sumagot. Mr. Hunt, nagpapasalamat kami kay CEO Palmer at sa pagtulong mo sa amin na ipaglaban ang aming sahod. Namumula ang mga mata ni Henry. At least ngayon ay maipadala niya ang kanyang asawa sa ospital gamit ang perang ito. Ngunit ang mga tao mula sa Black Star Mining ay pawang malupit at hindi mo sila kayang saktan. Natatakot ako na kayong dalawa lang ay hindi sapat para labanan sila. Hindi lang tayong dalawa, mahinahong sabi ni Ethan. Pero paano kung sila lang ni Diane? Hindi siya nag-aalala na magdulot ng gulo sa Hilaga, at hindi ito naiiba para sa Hilagang Kanluran. Naisip ni Ethan na linisin ang lugar upang itayo ang kanyang network ng impormasyon dito at natagpuan ang Extreme Boxing Techniques Manual. Ngunit, it's okay. Don't worry. Kung sasabihin ni Ethan na hindi problema, hindi naman problema. Sabi ni Diane, huwag kang mag-alala. Nandito kami para ayusin ang problema, kaya hindi kami babalik hanggat hindi kami tapos. Kung hindi siya babalik, hindi rin babalik si Ethan. At syempre, ganoon din si Tom Foster at ang iba pa. Kabanata 954. It's okay. Don't worry about this trash. Let's go. We want to look around your place, sabi ni Ethan. Oo naman. Sumama ka sa akin. Nagmamadaling sabi ni Henry. Nagpasalamat siya kay Diane at Ethan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanila, hindi niya alam kung kailan niya makukuha ang ganitong sahod. Baka kapag nakonsensya o naaawa si Rick. Umalis si Henry kasama sina Ethan at Diane habang ang lahat ng iba pang manggagawa ay pumunta sa kani-kanilang paraan. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo si Kenyon bago lumapit kay Rick at tinulungan itong tumayo. Mr. Reynolds. Mr. Reynolds, okay ka lang. Huwag mo akong hawakan. Sigaw agad ni Rick. Anong nangyari? Hindi maintindihan ni Kenyon kung bakit at marahang hinaila ang kamay ni Rick. Agad na napasigaw si Rick sa sakit na parang kinakatay. Huwag mo akong hawakan. Parang may puwersang dumidiin sa kanya kaya naliit ang mga buto niya. Ang kaunting haplos ay sapat na para makaranas siya ng matinding sakit. Nakayuko lang siya na parang aso at hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Mr. Reynolds, okay ka lang. Anong nangyari sa iyo? Itinaas ni Kenyon ang kanyang kamay at hindi na nang ahas na hawakan pa ito. Anong nangyari sa kanya? Ano ang ginawa ni Ethan kay Rick para mapunta siya sa ganito? Bilisan mo at tumawag ng ambulansya.
Halos mapaiyak si Rick. Mabilis na umagos ang kanyang dugo sa kanyang mga paa habang nanatili siya sa kakaibang posisyon na ito at namamaga ng husto na anumang oras ay maaaring sumabog. Maging ang kanyang mga daliri at paa ay namamaga dahil sa mga namuong dugo. Okay. Mabilis na inilabas ni Kenyon ang kanyang cellphone at tumawag ng ambulansya. Hindi pa siya naliligaw at nababalisa noon. Hello. Emergency. Help. Kailangan natin ng tulong dito. Mr. Reynolds ay makakulot lang na parang aso. Bilisan mo. Nang marinig ito ni Rick, naningkit ang mga mata niya habang hinimatay. Samantala, sa lugar ni Henry, pumasok sina Ethan at Diane sa 430 square feet na bahay. Ito ay isang simpleng bahay na walang gaanong kasangkapan. Ito ay talagang 4 na pader at isang bubong. Sorry, but the place is quite small. I hope you don't mind, awkwardly smiled Henry. Pagkatapos magdala ng 2 upuan na mauupuan nila, binuhusan niya sila ng tubig. Parang pidgel na pidgel siya at medyo nahihiya. Nang pumunta siya sa Green Cliff, ginawa ni Diane ang lahat para aliwin siya. Binigyan niya siya ng masarap na pagkain, tinutuluyan, at binigyan siya ng doktor para gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit ang tanging maibibigay niya sa kanila ay puting tubig ngayong nasa pwesto na niya sila. Hindi napansin ni Ethan at Diane. Tumingin sila sa paligid ng kanyang bahay at nagbuntong hininga sa kanilang mga puso. Mahirap ang buhay ni Henry at ng iba pang manggagawa. Isang kurtina ang naghihiwalay sa bahay sa 2 silid. Nang marinig ni Henry ang isang mahina at pahirap na boses na nagmumula sa loob, ang kanyang mga mata ay nagsimulang muling nanlilisik. Asawa ko yan. Malubha ang arthritis at hindi makapagtrabaho. Kapag lumalamig ang panahon, nakahiga lang siya sa kama, nabulunan ang boses nito habang inaabot ang pera sa bulsa. Ngayong may sapat na akong pera, dadalhin ko siya sa ospital para magamot at tingnan kung makakatulong iyon. Napasulyap si Diane sa kurtina, pwede ba akong pumasok para makita? Saglit na nag-alinlangan si Henry dahil nag-aalala siyang matakot si Diane sa kalagayan ng asawa. Ngunit muli, kung si Diane ay napakadaling matakot, hindi siya pupunta sa Westmore upang tulungan sila. Miss Palmer? Please come through here? Inakay ni Henry si Diane papasok. Ang maliit na espasyo sa likod ng kurtina ay naglalaman lamang ng isang malaking kama. Isang babaeng nakahiga sa kama na may maputlang mukha. Obviously, nakakaubos talaga ng energy ang arthritis na ito at hindi man lang niya masipilyo ang magulo niyang buhok. Honey, nandito ang bago nating boss para makita ka. Sabi ni Henry. Tinulungan nila kaming maibalik ang pera namin. Ang babaeng nakahiga sa kama ay nagmulat ng kanyang mga mata at labis na naantig na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Inabot niya ang kamay ni Diane ngunit natatakot siya na baka hindi niya ito magustuhan. Salamat. Agad namang umakyat si Diane at ginamit ang 2 kamay niya para hawakan ang kamay niya. Mrs. Perkins, hindi na kailangang magpasalamat sa amin. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Kabanata 955. Hinawakan ni Diane ang kamay ng asawa ni Henry nang hindi tumitingin. Nag-init ang mga palad ni Diane, na nagpainit sa kanya mula ulo hanggang paa. Napakawalang kwenta niyang gawin at nauwi pa sa pagiging pabigat sa kanyang pamilya. Hindi man lang sila nangangahas na magkaanak dahil sa takot na hindi sila maalagaan. Ngunit nakakagulat na hindi siya kinasusuklaman ni Diane. Don't worry. I will find a way to heal you. Trust me. Nang marinig niya na kaya siyang pagalingin ni Diane, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin siya sa naluluhang asawa at labis na nagpasalamat kay Diane. Salamat, Miss Palmer. Salamat. Pinunasan ni Henry ang katawan ng asawa sa kwarto matapos ilabas ni Ethan si Diane. Dahil sa mga koneksyon at kaunlaran ni Ethan, walang problema sa pagtrato sa asawa ni Henry. Hindi sapat na alagaan lang ito, sabi ni Ethan, may problema ang Westmore at ang iba pang Black Star Mining. Kung hindi natin ito maayos, mas gugustuhin kung iwanan ng Palmer Group ang buong negosyo. Tumingin si Diane kay Ethan at alam niyang walang higit sa kanya.
Ngunit paano nila mababago ang isang hindi pangkaraniwang lungsod na umaasa lamang sa pagmimina? Walang choice si Henry kundi ang manatili rito kahit na siya ay pinagsasamantalahan ng husto. Hindi lamang dahil ito ang kanilang tahanan, kundi dahil sila ay mga mababang antas na manual na manggagawa na walang ibang kabuhayan. Maaari lamang silang gumawa ng pisikal na trabaho bilang kapalit ng kita. At iyon mismo ang paraan ni Rick at ng iba pang katulad niya na pagsamantalahan sila at sipsipin sila hanggang sa buto. Tulungan mo sila, asawa ko, napaawang ang labi ni Diane. Gusto ko silang tulungan. Napangiti si Ethan habang ginagamit ang kanyang mga daliri sa marahang paghawak sa ilong ni Diane. Alam niya kung gaano siya kabait at sensitive. Siguradong sumama ang loob niya nang makita niya kung gaano kadilim ang buhay nila. Ang mga katulad niya ay walang ibang inaasahan maliban sa lahat ng tao sa mundong ito ay mabubuhay ng masaya at masaya. Sige, tulungan natin sila. Hobby, you're the best. Niyakap ni Diane si Ethan at hinalikan sa pisngi, regalo mo yan. Namula siya at mahinang kinagat ang labi, kapag tapos na tayo dito, bibigyan kita ng regalo ulit pag nakauwi na tayo. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ni Ethan, at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Pero nanatiling kalmado ang ekspresyon niya. Tumango lang siya ng mahina, sure. Pagbalik ni Henry, tinawag siya ni Ethan. Galing ka sa 8th mining zone. May kilala ka bang miner sa ibang zone? Tanong ni Ethan. Sina Ethan at Diane ang mga tagapagligtas ngayon ni Henry, kaya hindi na niya sila tinanong. Agad siyang tumango, oo. Kilalang kilala ng lahat ng manggagawa ang isa't isa at madalas ay nagtatrabaho rin sa ibang mining zone. Minsan kapag ang ilang mga mining zone ay hindi bukas para sa pagmimina, sila ay gagana sa ibang mga zone. Walang nangahas na huminto sa pagtatrabaho at ipagsapalaran ang kanilang kita. Mayroong kabuoang 13 mining zone sa Westmore. Nagtrabaho pa nga si Henry sa pinakamalayo sa nakaraang 2 buwan. Henry, ang tanging makakapagpabago ng buhay mo ay ang sarili mo, seryosong sabi ni Ethan, ang mga manggagawa ay may respeto sa sarili at karapatang magtrabaho. Walang sino man ang maaaring magtanggal ng iyong mga karapatan at tiyakan ang iyong dignidad, maintindihan. Kabanata 956. Mataimtim na tumango si Henry. Napaiyak siya sa sinabi ni Ethan. Wala pang nagsabi ng ganyan sa kanya dati. Sa mata ng mayayaman, ang mababang manggagawang tulad nila ay murang paggawa lamang na kanilang pinagsasamantalahan. Anong dignidad ang dapat pag-usapan? Tipunin ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bawat mining zone, utos ni Ethan. Pagkatapos, agad na nag-aalalang sumagot si Henry, ngunit ito ay sa iyo lahat. Ginagawa ito ni Ethan para sa kanila, ngunit ang paggawa nito ay maaaring isang malaking kawalan para sa Palmer Group. Alam niyang gusto ni Ethan na makinabang ang mga manggagawa, ngunit masama ang loob niya dahil makakasakit ito sa Palmer Group. Gusto ko lang ng makabulang negosyo. Ang kumikita lang ay walang kabuluhan, walang pakialam na sabi ni Ethan. Pera. Hindi siya interesado doon. Kung hindi magandang tumulong sa mas maraming tao o matupad ang mga pangarap ni Diane, walang pakialam si Ethan na magkaroon ng mas maraming pera. I understand. Don't worry, Mr. Hunt. Gagawin ko ang hiling mo. Inabot ni Ethan at tinapik ang balikat ni Henry habang nakangiti at sinabing, magugustuhan mo ang hitsura ng lungsod na ito sa hinaharap. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Diane, iniwan si Henry sa sobrang pagkatulala kaya natagalan siya para pakalmayan ang alon ng emosyon sa kanyang puso. Ibig bang sabihin ni Ethan, nasa kanila ang kinabukasan ng lungsod na likhain? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ramdam na ramdam niya ang pagdaloy ng dugo sa buong katawan niya. Pinupuno siya nito ng enerhiya kaagad. Hindi lang iyon para sa kanyang sarili kundi para sa ibang hamak na manggagawang tulad niya. At maging ang kanilang mga anak ay maaaring magkaroon ng mas magandang buhay. Gusto niyang ibigay ang lahat. Buhay man ang kabayaran nito, handa siyang lumaban. Nakaramdam ng bagong lakas ng loob si Henry. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at muling niluwagan ang mga iyon habang mas lalong tumindi ang kanyang ekspresyon.
Pagkatapos ay agad niyang inayos ang mga bagay na itinalaga sa kanya ni Ethan. Samantala, sa First Westmore Hospital, nakahiga si Rick sa kama na mapatla ang mukha. Nagdusa siya ng maraming bali at nabasag ang kanyang tuhod sa dalawa. Matagal bago siya muling makatayo. Tumayo sa harapan niya ang kasama niyang si Vic Green. Mga tao mula sa Palmer Group. Si Vic Green ay may medyo pag-alit na mga tampok na may maraming labis na taba sa kanyang mukha at mukhang isang masamang tao. Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? How dare they poke their noses into the Northwest? Do they really think the business is there just because they buy it? Yung tipong. Kaya talagang lumaban, hingal na sabi ni Rick at nagngangalit ang mga ngipin. Magsama ka ng mas maraming tao, kasama na ang mga highly skilled. Patayin mo siya. Dapat mo siyang patayin. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong kahihiyan noon at nabugbog pa siya hanggang sa kinailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad sa mga hamak na manggagawa. Hindi na kayanin ni Rick na humiga. Ho ho, don't worry. Westmore is our territory. Kahit gusto ng Palmer Group na kunin ang Black Star Mining, kailangan nilang kumuha ng permiso sa mga superiors natin. Pinaikit ni Vic ang kanyang mga mata at sinulyapan si Rick. I heard something was wrong up north, so those families had to give up their business in Westmore. If the Palmer Group think they can get in, they can be dreaming. Rick gritted his teeth and looked at Vic Green with a knowing expression on his face as he asked anxious, alam na ba nila? Tumango si Vic, sabi ni Mr. Fraser ay atin ang Westmore, at walang sino man ang maaaring magkaroon nito. Kung may gustong sumubok, gagawin namin itong bahagi ng pamasahe. Kabanata 957. Nagbago ang ekspresyon ni Rick. Bahagya siyang natigilan sa masama at mamamatay tao na aura ni Vic. Gawing bahagi ng pamasahe. Umaasa siyang maaari silang maging bahagi ng ikawalong sona ng pagmimina. Pagkatapos ay maaari niyang hukayin si Ethan at hagupitin ang kanyang katawan ng malakas. Matapat ba sinabi ni Master Fraser? Tanong ni Rick. Sinabi ni Vic, totoo iyan. Hindi lang si Master Fraser kundi ang tatlong namamahala sa mining enterprise ang sumang-ayon. Sila ngayon ay nagtitipon ng isang grupo ng mga highly skilled fighters at nagpaplano ng isang malaking hakbang upang makagawa ng isang halimbawa sa kanila. Gusto nilang gamitin ang pagkakataon para sirain ang Palmer Group sa pagkakataong ito at palakasin pa ang kanilang katayuan sa Westmore. Hahayaan nilang mapansin ng mabuti ang mga nagnanais ng industriya ng pagmimina ng Westmore at hindi na maglakas loob na magkaroon ng mga disenyo sa lugar na ito. Dahil ayaw ng mga makapangyarihang pamilya sa norte, sa kanila ang negosyong ito. Ha 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 ha. Ang galing. Ang galing. Tumawa ng malakas at naiinip si Rick. Vic, si Ethan lang ang inaalala ko. Gusto ko siyang patayin. Ho ho. Baka wala ka ng chance. Tila napangiti si Vic ngunit hindi na nagsalita pa at agad na lumabas ng ospital. Siguradong mamamatay si Rick matapos hindi makaligtas sa ikawalong mining zone. Si Master Fraser ay hindi siya pakakawalan kahit na ang dalawa pa. Hindi siya nandito para bisitahin si Rick. Nandito siya para makita siya sa huling pagkakataon. Hindi hahayaan ni Master Fraser at ng iba pa ang isang walang kwentang tao na manatili. Mula ngayon, ako ang namamahala sa 8th Mining Zone. Kontentong ngumiti si Vic saka siya umalis. Samantala, si Diane ay sumusulat ng plano sa pagpapaunlad ng Westmore batay sa kapaligiran, mga mapagkukunan, at lokal na istrukturang pang-industriya. Nais niyang gumawa ng isang layunin na plano at ipatupad ito. Umupo si Ethan sa sofa sa labas. Dumating na si Tom Foster. Mayroon din siyang impormasyon na natapos ni Butler Z. Westmore is not as simple as it seems and very unusual, sabi ni Tom Foster, mayroong mga minahan lamang dito, at ang mga pamantayan ng lahat ng iba pang mga industriya ay napakababa. Mababang gawain, at mapagsamantalahan. Mayroong tatlong lalaki na namamahala sa Black Star Mine, Cecil Fraser, George Dunlap, at Gus Hanover, ngunit ang malakas na hilagang pamilya na sumuporta sa kanila ay wala na, mahinahong sabi ni Tom Foster. Parang usok at ulap lang ang malakas na pamilya na dumaan at sumabay sa hangin.
Kung may gustong tanggalin si Ethan, siguradong mawawala sila. Ano ang espesyal sa lugar na ito? Ang espesyal na bagay ay inihiwalay nila ang kanilang mga sarili mula sa kontrol ng makapangyarihang pamilya sa hilaga sa loob ng mahabang panahon at ngayon ay pinamamahalaan nila ang negosyong ito ng nakapag-iisa, paliwanag ni Tom Foster. Lihim silang naghanda ng maraming tao at maraming mahusay na mandirigma, kabilang ang isang advanced na Grandmaster. Iyan ay napaka-unusual. Siyempre, alam ni Tom Foster na para kay Ethan, ang isang advanced na Grandmaster ay hindi naiiba sa isang bata. Hindi masyadong bihas ang mga manlalaban ang pumihil sa kanila na malampasan ang mga problema ni Westmore. Ang pinakabuod ng problema ay nakasalalay sa kung gaano kahirap baguhin ang istrukturang pang-industriya ng lungsod. Ngunit iyon ay isang problema na dapat lutisin. Nais ng mga tao mula sa Long Group na lutisin ang problema dito ngunit hindi alam kung saan magsisimula, kaya ito ay humahaba hanggang sa sila ay nawasak. Kung gusto ni Diane na malutas ito ngayon, pagkatapos ay ayusin natin ang lahat. Alam ni Tom Foster na kung may gustong gawin si Diane, gagawin ito ni Ethan at gagana ito. Tumango si Ethan, since we are clear about the situation, then let's move. Paano si Geoff at ang iba pa? Mahiwagang ngumiti si Tom Foster, kumalat na sila at pumasok sa minahan. Good. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata, then let's start. Kabanata 958. Gusto niyang makita kung ang mga taong nagpapatakbo sa Black Star Mine ay may kinalaman sa hidden sect at kung gaano nila kakilala ang Extreme Boxing Technique Manual. Oo, Big Boss. Tumayo si Tom Foster para umalis. Umupo si Ethan doon ng walang ekspresyon. Napagtanto niya na ang mga negosyong dating kabilang sa Panjang Group ay lahat ay malapit na magkakaugnay at nilikha ni Damien upang tulungan ang kanyang kamahalan na mahanap ang Extreme Boxing Techniques Manual. Ang lahat ng mga negosyong ito ay lihim na nauugnay sa hidden sect at sa kagalang-galang. Maaaring mayroon na silang ilang impormasyon tungkol sa Extreme Boxing Technique Manual. Naiisip tuloy ni Ethan ang suntok na ipinalit niya sa kamahalan. Ito ay may parehong estilo at galaw. Ang Extreme Boxing Techniques Manual ay naglalaman ng 9 na pahina, at ang bawat pahina ay naglalaman lamang ng isang galaw. Ngunit ang bawat paggalaw ay maaaring iakma at mabago sa ilang higit pang mga paggalaw, at ito ay tila pare-pareho sa mga pamamaraan. Hindi pa nakarinig si Ethan ng isa pang Chinese martial art technique na kayang gawin ito. Ang manual na ito ng Extreme Boxing Techniques ay hindi ganoon kadali. Si Ethan ay may 1-page na manual at maraming beses na nagpractice sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay na parang robot bago ito tuluyang naging bahagi ng kanyang instincts. Ngayon lang niya na-realize na hindi niya kayang maabot ang ganoong level sa training lang. Asawa. Sigaw ni Diane habang nabaling dito ang isip ni Ethan. Halika, tulungan mo akong makita ito. Ang susunod. Saglit na nawala ang mabagsik na ekspresyon sa mukha ni Ethan at naging lambot. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa kwarto. Tulungan akong tumingin at tingnan kung may kailangang baguhin sa aking plano sa pagpapalawak. Siyempre, wala. Natural na perpekto ang mga plano ng asawa ko. Huwag mo akong purihin. Oras na para magseryoso. Okay. Tapos magseryoso tayo. Biglang binuhat ni Ethan si Diane at inikat patungo sa malaking kama kaya agad namang namula si Diane. Hindi yun ang ibig niyang sabihin ng mabibigat na problema. Ngunit huli na. Magdamag silang hindi nagsalita at napaungol na lang ng mahina habang nagsasabay. Sanay na si Diane na magising sa yakap ni Ethan. Pagkatapos nilang bumangon sa kama, naligo sila at nag-almusal bago dumiretso sa 8th Mining Zone. Magiging maganda sila ngayon. Naging matindi ang kapaligiran sa 8th Mining Zone. Parang may mga pasabog sa hangin. Isang spark lang ang kailangan para magdulot ng pagsabog. Ayaw mong magtrabaho. Say that again. Tinitigan ni Vic ang mga Menero sa kanyang harapan habang tumatangging magmimina. May nakakatakot na mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi kami. Kung hindi mo kami bibigyan ng sweldo, hindi namin itataas ang sa akin. Kung hindi mo kami bibili ng insurance, hindi kami magiging akin.
Ang lahat ng mga menero ay nakatayo doon at patuloy na nagsisigawan. Ngumisi si Vic habang sinisilap ang lugar, sinusubukang alamin kung sino ang gumawa nito sa kanila. Ngunit pagkatapos na makita ang mga ito ng paulit-ulit, natagpuan niya ang lahat na sumisigaw, at lahat ay nakibahagi. Gusto ng mga taong ito ng pagtaas at gusto pa nga ng insurance. Maaari silang mangarap. Itatanong ko sa huling pagkakataon. Akin ka ba o hindi? Sigaw ni Vic. Nagdala siya ng maraming tao ngayon upang sakupin ang ikawalong sona ng pagmimina. Umaasa siyang magpapakita ang mga tao mula sa Palmer Group at matatalo niya sila sa isang iglap. Hindi niya akalain na talagang naglakas loob ang mga baliw na ito na hamampas. Ang lakas ng loob nilang magwelga. Ang hamak na langgam na ito ay kasangkapan lamang para kumita siya. Natuto talaga silang mag-strike. We also tell you for the last time. Kung hindi mo tinupad ang mga hinihingi namin, hindi kami magiging akin. Hindi kami magiging akin. Magwawelga tayo. Kabanata 959. Magwawelga tayo. Ang dagandong nila ay nagpanteng ang tenga ni Vic. Natigilan siya. Ang mga mababang level na manggagawa ay tahimik sa lahat ng oras na ito. Kailan sila natutong tumugon? At ang lakas ng loob nilang magwelga. Lalong nagalit si Vic at tila malapit ng sumabog. Nais niyang hulihin ang kanilang pinuno upang gawing halimbawa. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nalaman niyang ang mga menero na ito ay nakakagulat na nagkakaisa at malinaw na determinadong magdulot ng kaguluhan. Dati, sa tuwing nakikita niya ang mga ito, iniiwasan nila ang pagtama ng mata dahil sa takot at pagkabalisa. Ngunit ngayong araw, wala sa mga menero na ito ang umatras. Nagrebelde sila. Sumagot sila. Nandito siya para sakupin ang ikawalong sona ng pagmimina ngayon, at binabantayan siya ng lahat ng iba pang supervisor ng minahan. Kung may lumabas na balita na siya ay nagwawelga at pinagbantaan ng mga manggagawang ito, mawawala ang kanyang reputasyon sa Westmore. Gusto ba ng lahat mamatay? Sigaw ni Vic habang kumukuha ng stick at pinandilatan sila. Nagdala siya ng ilang dosenang lalaki. Lahat sila ay kinuha ang kanilang mga sandata at naghanda sa paggalaw. Nagpatuloy ang mga menero. Sabay silang sumulong ng may determinasyon. Tense ang magkabilang side. Nakatayo si Ethan sa di kalayuan kasama si Diane sa tabi niya habang mukhang nag-aalala. May mangyayari ba sa kanila? Walang mangyayari sa kanila, sabi ni Ethan, hindi mahirap magtapon ng basura tulad ng mga tao doon, ngunit mahirap turuan ang mga menero na lumaban at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang lahat ay ipinanganak na pantay-pantay at walang sino man ang karapat-dapat na mabuli. Tatakbo lamang ng maayos ang lipunan kung iginagalang ng bawat isa ang bawat isa. Malakas ang paniniwala ni Ethan dito noon pa man. Ang lahat ng mga trabaho ay pantay-pantay, at ang mga manggagawa sa mababang antas ay mabilis na nakakakuha ng higit na paggalang. Kung tamaan ng mga yan ang mga trabahador. Nag-aalala pa rin si Diane. Ang daming lalaki ni Vic at parang ang daming nag-aaway. Paano lalaban ang mga ordinaryong tao sa mga bastos na tulad nila? Ayaw niyang nakikitang nasasaktan si Henry o ang iba. Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Ethan, hindi naman siguro sila ang malas ngayon. Wala kang dapat ipag-alala. Nabawasan ang kaba ni Diane nang marinig niya ang sinabi ni Ethan. Hindi siya nagsinungaling sa kanya. Mas nagiging intense ang atmosphere. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Vic. Inis kanya ang lugar at tinitigan ang taong sumigaw ng pinakamalakas bago itinuro sa kanya, ikaw, dito ka. Sa tingin mo hindi ko alam na nag-uudyok ka ng iba para manggulo dito. Hindi sigurado si Vic sa magiging resulta kung lilipat sila dahil determinado ang mga manggagawang ito. Ilang dosenang tao lang ang nasa kanyang tabi, habang ang ilang daang menero sa kanyang harapan ay hindi man lang umatras. Noong nakaraan, maaari siyang umasa sa kanyang katanyagan at kalupitan para takutin sila. Bakit ngayon walang silbi? Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay makuha ang isa sa kanila para gawing halimbawa. Naglakad ang number 5 mula sa karamihan. Malakas na sigaw niya habang nakatitig kay Vic, what do you want? Siya ay may matipunong katawan at malalim na boses na parang makapangyarihan.
Kakaibang natakot si Vic sa isang sigaw lang. Sino ito? Biglang nanginig ang puso ni Vic. Kung tutuusin sa pangangatawan at galaw ng number 5, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao. Malinaw na martial artist ang lalaking ito. Ang ikawalong mining zone ba ni Rick ay may mga ganoong tao? Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Kinagat ni Vic ang kanyang mga ngipin at nagsimulang sumigaw muli habang nakaturo sa ibang direksyon nang makita niya ang isang mas maiksing lalaki sa karamihan na hanggang balikat lang ang taas ng karamihan sa mga tao. Ikaw. Ikaw ang sinasabi ko. Halika nga dito. Tuturuan kita ng leksyon. Marahas na sigaw niya. Gumawa ng paraan ang mga tao para makalabas ang pandak. Lalong naningkit ang mga mata ni Vic. Kabanata 960. Ang taong ito ay mas malaki pa sa number 5. Nakakatakot ang itsura ng mga gumagalaw niyang kalamnan dahil wala siyang suot na sando. Not to mention the many scars that make him like someone who cannot be taken lightly. Hinahanap ako. Pinaikit ni number 24 ang kanyang mga mata. Medyo excited pa nga ang itsura niya. Siyempre, masigasig siya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Ethan sa isang misyon mula nang magpasya siyang sundan si Ethan. Hindi na siya makapaghintay na makuha ang sarili ni Vic. Sa ganoong paraan, maaari niyang. Baka sa mukha niya ang sigla na nagpalunok ng pag-aalala kay Vic. What the hell, wala bang normal na tao sa 8th mining zone? Nagmura siya sa puso niya. Nais lamang niyang pumili ng ilan sa kanila at gumawa ng isang mahusay na halimbawa ng mga ito, ngunit kalaunan ay tinawag na mga taong may mataas na kalibre. Kung susubukan niyang talunin ang mga taong ito, mamamatay si Vic. Muling inis ka ni Vic ang mga tao at umaasang may makikita siyang babae. Tiyak na mas madaling i-bully ang isang babae, di ba? Dahil hindi ka maaaring gumawa ng mga desisyon sa ngalan ng pamasahe o kunin ang pamasahe, gagawin namin. Sigaw ng number 5, dahilan para tumalon ang mga tao. Ano ang tingin ng lahat sa pamasahe natin? Bakit natin ipagpatuloy ang pagpapakain sa mga soccer na ito na linto lamang sa atin at hindi kailanman pinaghirapan? Kami na ang bahala. Amin at pamamahalaan natin ang ating sarili. Hindi lang ito ang trabaho namin kundi ang pag-asa namin. Gusto naming magkaroon ng disenteng pamumuhay para sa aming mga pamilya at palakihin ng maayos ang aming mga anak. Ayaw naming magdusa sila tulad namin. Sinasabi ito ng number 5 na parang isang motivational speaker na may nagninangas, matunog na boses. Si Ethan ang nagturo sa kanya ng sasabihin. Pero habang nagsasalita siya, lalo siyang naging masigasig dahil lahat ng iyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya ay bumangon mula sa pinakamababang antas ng lipunan at nakikipaglaban din na umangat. Gusto mo bang tumingin sa iyong balikat sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Payag ka bang matrabaho at walang kapalit na pera? Gusto mo bang matulad sa amin ang mga anak mo? Gusto mo ba na sa pinakamababang antas lang sila magpupumilit at hindi na makakuha ng disenteng buhay? Ang numero 5 ay napakaliwanag na ang kanyang mga salita ay nagpapula sa mga mata ng lahat ng manggagawa. Ayaw nilang mangyari ang mga bagay na ito. Nais nilang mamuhay ng may dignidad at nais nilang mamuhay ng disenteng pamumuhay ang kanilang mga pamilya. Umaasa silang maaaring umalis ang kanilang mga anak sa Westmore sa hinaharap at matuto patungkol sa malaking mundo doon. Gumising na mga kapatid ko. Sumigaw ang number 5, ang mga hayop na ito ay hindi makatao, kaya kailangan natin silang itaboy. Narito na ang ating bagong amo at handang bigyan tayo ng pagkakataon at tulungan tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Ang mga tao ay maingay at ang kapaligiran ay napuno ng pagnanasa. Mabilis na humakbang pasulong si Henry at sumigaw, mga kaibigan ko. Ang aming mga bagong boss, CEO Palmer at Mr. Hunt ng Palmer Group, ay nasa Westmore na. Nakita ninyong lahat kahapon na handa silang ipaglaban at tulungan kami. Lahat sila ay mabubuting tao, kaya dapat nating magtiwala ka sa kanila. Tama. Tama. Si Mr. Hunt ang tumulong sa atin na maibalik ang pera natin. May pera akong pambayad sa school fees ng anak ko kahapon. Salamat, Mr. Hunt. Salamat, CEO Palmer. Naniniwala kami sa Palmer Group.
Dahil handang bigyan tayo ng pagkakataon bagong boss, gagawin natin. Kami na lang ang bahala sa pamasahe. Nagkaroon ng kaguluhan, at ang kapaligiran ay sumabog na para silang mga mabangis na hayop na matagal nang pinigilan. Sa sandaling ito, hindi na nila makontrol ang kanilang sarili at gustong kumawala. Nakita ni Vic ang lahat ng galit na nagsisigawan sa kanyang harapan at bigla siyang nakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.